Sa nakaraan natin video, tinanggihan si Count Fabius ng mga tauhan ng ating bida na sumama sa kanilang panig, dahil hindi nila gugustuhin na sumama sa ibang tao para maglingkod. Samantalang pumunta ang ating bida sa pamilyang Castro upang kausapin ang Lord doon dahil ang panganay ng anak ng Castro na si William ay nakagawa ng kasalanan. Sinabi ng ating bida sa anak ni Count Castro ang kanyang anak ang may sanhi ng problema sa oras na ito, dahil patuloy na binubuli ng walang kwenta niyang anak ang kapatid niya, at sinabi sa harapan niya na balak niyang baliin ang braso ng kapatid niya. Ang sandaling sinabi ng anak niya sa kanya, para na ring ginawa niya sa kapatid niya na si Loren. Kaya hindi niya dapat palampasin ang problema na ito. Tinanong ni Count Castro sa ating bida kung ano ang gusto niyang gawin sa anak niya. Tinanong niya sa kanya kung balak niya din bang baliin ang braso ng anak niya, o ano paman. Sinabi niya na mag-usap na lang sila ng maayos para sa ikabubuti ng relasyon nila sa hinaharap. Tinanong niya sa ating bida kung ano ang gusto niyang gawin para mawala na ang init ng ulo niya. Sinabi ng ating bida na gusto niya na si William ay pumunta sa kapatid niya na nakaluhod na humihingi ng tawad sa harapan ng lahat ng tao. Pagkatapos, gusto niyang kusang loob siyang aalis sa akademya, dahil ayaw niya para sa kapatid niya na sa parehong lugar sila na katulad ng anak niyang basura. Sinabi niya kung tatanggi siya, magkakaroon sila ng digmaan, dahil doon nagulat si Count Castro sa balak ng ating bida sa pamilya niya. Kung susundin niya ang sinasabi niya, o magkakaroon sila ng digmaan sa pamilya niya. Nainis na si Count Castro dahil ang mga mababang uri ng tao ay talagang sakit sa ulo. Dahil akala ng ating bida napakagaling niya dahil lang pinapansin siya ni Marquis Benedict. Naaasar na siya kay Roman dahil hindi siya karapat-dapat maging alipin niya. Dahil gagamitin niya ang pagkakataong ito para ipakita sa kanya kung gaano kalakas ang isang maharlika na galing sa central government. Sinabi niya kay Count Fabius na dahil nasaksihan niya ang nangyari mula dito sa simula, hinihiling niya sa kanya na siya ang maging testigo niya kay Marquis. Sinasabi niya sa kanya na wala siyang magawa kundi magpataw ng nararapat na parusa kay Roman para sa kanyang paglabag sa kanyang limitasyon. Sumagot si Count Fabius sa kanya na hindi siya sigurado, dahil para sa kanya, malinaw na ang kanyang walang kwentang anak ang mali dito. Kinagulat naman ito ni Count Castro sa mga sinabi niya sa kanya na parang binaliktad siya nito. Nakalimutan niya pala sa mga maharlika sa central government, ang palayaw ni Fabius ay Racon ng Cairo. Habang maraming tao na may natatanging may kakayahan sa mundo, ang mga talagang nabubuhay hanggang sa huli ay mga katulad niya. Mayroon siyang isang mata na may kakayahan para malaman niya ang kalagayan ng mga pangyayari. Dahil nakikilala niya at nakikipagkasundo siya sa mga tao na magbibigay ng kita sa kanya. Kaya ang dahilan kung bakit hindi siya kabilang sa hindi kilalang pamilya ni Fabius, at dahil sa kakayahan niya ay nakapasok pa rin sila sa central government. Si Count Castro ay nagmula sa kilalang pamilya ng Castro, at sa gayon ay nagkaroon siya ng magkalapit na pagkakaibigan mula kay Marquis Benedict mula sa pagkabata nila. Ngunit ang problema ay kalaban nila ngayon si Roman Demetri na isang bayani ng Cairo. Tingin ni Count Fabius sa karaniwan, tama ang manindigan sa panig ni Castro. Gayunpaman, ang Marquis ay isang taong handang iwanan kahit ang kanyang malapit na kaibigan para sa kapakanan ng tagumpay niya. Kung mayroong anumang exception para sa kasong ito ay para lamang sa kanyang mga kamag-anak o kadugo niya. Dahil sa kasalukuyan, ginagawa ng Marquis ang lahat ng kanyang makakaya upang mapasama ang ating bida bilang kanyang manugang. Kaya't ang kanyang sagot dito ay, sinabi niya kay Count Castro kung may nagawang mali ang kanyang anak, sa halip na pagtakpan ang kanyang mga pagkakamali, nararapat na parusahan niya siya para dito. Nabigla si Count Castro sa kanya dahil hindi niya inaakala na hindi siya susuportahan nito. Nakalimutan niya pala siya ang Racon ng Cairo ay nagawa na ang kanyang mga kalkulasyon. Dahil napagpasyahan niyang ang panig ng Demetri ang magdadala sa kanya ng higit pang kita. Kaya kung makikipagdigmo sila laban sa Demetri, ang kanilang pamilya ay babagsak sa kailaliman ng hukay. Hindi niya papayagan na ang kanyang kayabangan ang magdulot ng pagbagsak ng kanyang pamilya. Sinabi niya na pagkatapos niyang marinig ngayon ang sinabi ni Count Fabius sa kanya, kaya napagtanto niya na siya talaga ang nagkamali dito. Humingi siya ng pasensya sa ating bida sa inasal niya, dahil ito'y tungkol sa kanyang mga anak, kaya pansamantala siyang nawalan ng katwiran. Laking gulat ni William sa kanyang ama nang makita niya itong nakayuko sa ating bida habang humihingi ng kapatawaran. Nasa isip ng ating bida na laging nagkakamali ang mga maharlika at iniisip na sila'y nakatataas. Dahil ang halaga niya sa kaharian na ito ay tumaas, may posibilidad na ang pamilya niya ay mapahamak. Dahil sa inggit at selos ng mga mapagmataas na tao. At sa gayon, kailangan niya ng isang taong nagagawin niyang halimbawa sa pagkakataon na ito. Bagaman hindi masamang ideya na ang taong iyon na gagamitin niya ay si Count Castro.
Sinabi ni Count Castro na susundin niya ang mga rekomendasyon ng ating bida. Sinabi niya na papaluhurin niya ang kanyang anak para humingi ng tawad sa kanyang kapatid at ipapatanggal niya din siya sa akademya. Laking gulat naman ito ng hampas lupa sa inaasal ng kanyang ama. Sinabi niya sana'y maunawaan ng ating bida ang puso ng isang ama tulad niya. Naintindihan na ng ating bida kaya umalis na siya. Sinabi niya na tatapusin niya na ang usapang ito sa ganun na lang. Nagpasalamat siya sa ating bida habang yumuyuko dahil sa kanyang kabutihan. Nagtataka si William sa ating bida kung sino ba talaga ang nakabangga niya, dahil nagawa niyang humingi ng tawad ang kanyang ama sa kanya. Samantala sa Akademya ng Cairo, may isang taong tinatawag si Loren, dahil nagkaroon ng malaking gulo. Napansin ni Loren ang taong kinakausap siya ay palaging kasama siya ni William na kulay blue ang buhok. Ikinwento niya kay Loren na nagalit si William dahil tinamaan siya mula sa laban nila kanina at gustong baliin ang braso niya, ngunit narinig ito ng kuya niya. Kahit si Loren ay nagulat dahil sa mga narinig niya sa kanya, kaya tinanong niya kung ano ang nangyari. Sinabi niya na pagkatapos ay nag-away si William at ang kuya niya, at kinaladkad niya si William upang makipagkita kay Count Castro. Dahil sa pagkatapos niyang marinig ang sinabi niya, tingin niya na si Count Castro ay higit pa sa kakayahang nakaya siyang saktan ng kuya niya, isang bagay na maaring maging napakadelikadong sitwasyon na ito. Nasa isip niya habang tumatakbo siya kung masasaktan ang kuya niya na si Roman na dahil lang sa kanya. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung mapapahamak ang pamilya niya, kaya nagmamadali siya na humihingi ng tulong. Tinatanong ni Baron Romero sa kanyang anak kung ano ang problema niya. Nagsumbong si Loren sa tatay niya habang umiiyak siya. Sinabi niya ang nangyari sa kuya niya, dahil doon nasa panganib siya. Sa tingin niya, dinala siya sa bahay ng mga Castro habang tinutulungan niya siya. Pagkatapos marinig ni Baron Romero ang nangyari sa anak niyang si Roman, hindi maipinta ang mukha niya dahil sa binalita ni Loren sa kanya. Napikan siya sa pamilyang Castro. Dahil ang anak niyang si Loren ay ang tipo ng tao na tahimik lang para hindi mag-alala ang kanilang pamilya. Para tawagan niya ang bahay nila habang umiiyak, talagang may mahalagang nangyaring masama sa ating bida. Tinanong niya ang asawa niya kung ano sa tingin niya ang dapat nilang gawin. Alam nila, ang pamilyang Castro ay bahagi ng central government at may malapit na relasyon kay Marquis Benedict. Tinanong ng asawa niya kung seryoso ba siya sa sinasabi niya ngayon. Dahil ang panganay na anak ng pamilyang Dimitri ay nasa panganib ngayon. Kaya sa susunod na lang nila problemahin ang relasyon nila sa central government. Tinanong niya ang asawa niya, kung ang pamilyang Dimitri ay hindi ganoon kaina. Nagpasalamat si Baron Romero sa asawa niya dahil pinayuhan niya siya, at niyakap ito. Kaya iniutos ng Lord ng Dimitri na tipunin ang lahat ng mga tauhan ng kanilang pamilya, dahil lahat sila ay dapat magtipon dito. Pinaliwanag niya na si Roman, ang panganay na anak ng Dimitri, ay ngayon nasa isang mapanganib na sitwasyon dahil sa alitan sa pamilyang Castro. Batay sa sinabi ni Loren sa kanya, tila kinaladkad si Roman sa pamilyang Castro. Habang kalaban nila ang pamilyang Castro na bahagi ng central government, sinabi niya sa kanila na hindi niya papayagan ang sarili niya na manood na lang sa sitwasyon na ito. Kaya sinabi niya ang dahilan kung bakit nandito sila ay kailangan niya ang kanilang pag-aproba. Tingin ni Baron Romero sa kanila na maaring tumutol sila dahil napakadelikado ang kanilang gagawin. Biglang sumang-ayon ang kapitan ng Dimitri. Siya ang kapitan ng Dimitri Night Order, na si Jonathan. Bagaman ang pakikipaglaban sa isang bahagi ng central government ay isang delikadong bagay, ngunit pinag-uusapan nila dito ang panganay na anak ng Dimitri. Sila ay handang ibuwis ang kanilang mga buhay upang protektahan ang kanilang young master na si Roman. Sumang-ayon din ang matanda sa lord nila, dahil agad siyang ihahanda ang lahat ng panday ng Dimitri. Siya ang master of blacksmith, na si Hendrik. Nakiusap siya sa lord nila, na ipaalam niya sa kanya kung gaano karami ang supply ang kakailanganin nila para sa digmaan. Dahil ang kanilang young master Roman ang kinabukasan ng Dimitri. Nagalit siya sa pamilyang Castro, dahil hindi nila dapat hayaang makialam ang sinuman sa kanya. Ang lahat ng mga minero ng pandayan at ang mga tauhan ng kanilang minahan ng bakal, at maging ang mga naninirahan sa teritoryo ng Dimitri, walang sinuman ang tumutol sa desisyon na iligtas siya. Nasa isip ni Baron Romero na para isipin na lahat sila ay magkakaisa para iligtas si Roman. Ang mga tao ng Dimitri ay palaging naghahangad ng kapayapaan. Ngunit ngayon, kikilos sila bilang isa sa mga tagapamahala ng Hilagang Silangang Rehiyon. Dumating na rin ang balita sa pagmimina ng bakal ng Dimitri ang nangyari sa young master nila. Naiinis sila dahil ang mga walang hiyang bastos na iyon ay nang ahas na makialam sa bayani ng Dimitri. Iniutos ng pinuno nila na tipunin ang lahat ng mga minero kaagad. Siya ang master ng pagmimina, na si Jacob.
Kahit na hindi sila makakasali sa labanan, dapat nila ihanda ang lahat ng bagay na kinakailangan para sa digmaan at tulungan ang iba. Nainis din ang isang maskuladong lalaki dahil ang mga bastos na maharlika sa kabisera ay nakialam sa kanilang young master na si Roman. Siya ang tagapamahala ng kaligtasan, na si Morcon. Kahit na magtrabaho sila sa buong magdamag, palalakihin nila ang kanilang produksyon. Dahil kung mabilis nilang matatapos ang produksyon, mas malaki ang tsansa na makabalik ng ligtas ang kanilang young master na si Roman. Sinabi ni Master Hendrik na kumilos sila ng walang pahinga para sa kapakanan ng young master nila. Lahat ng tao sa Dimitri ay nagsimulang kumilos ng magkakasama para iligtas ang isang tao. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob ng wala pang isang oras. Ang mga nasa kabisera ngayon, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung anong klaseng bomba ang sumabog sa loob ng pamilyang Dimitri. Dahil nasabi na ni Loren na ito sa tatay niya. Kaya sigurado siya na magpapadala siya ng tulong. Ngunit iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin habang naghihintay siya ng tulong. Kaya napagdesisyon niya na simulan muna niya sa paghahanap sa kuya niya na si Roman. Nagtataka naman si Loren dahil kung bakit nagtitipon ang mga estudyante dito. Nakita niya bigla ang kuya niya ay hawak niya ang panganay na anak ng pamilyang Castro na parang bitbit niyang pusa. Pagkatapos nakita ng ating bida ang kapatid niya kaya binato niya si William papunta kay Loren. At iniutos niya sa kanya na simulan niya na humingi ng tawad sa kapatid niya. Kung hindi niya gagawin iyon, ang pamilya niya ang magbabayad ng kapalit ng ginawa niya. Nagmamadali naman sinabi ni Count Castro sa anak niya na humingi na siya kaagad ng tawad kay Loren. Makikita ang hampas lupa na napipilitan na humingi ng tawad kay Loren, kaya humingi na lang siya ng pasensya na sa pambubuli niya sa kanya sa buong panahong na ito. Dahil hindi niya dapat ginawa iyon sa kanya. Kaya, nakikiusap siya sa kanya na tanggapin niya ang kanyang paghingi ng tawad. Dahil aalis na rin siya sa akademya, at hinding-hindi na siya magpapakita muli sa kanya. Laking pagtataka naman ito ni Loren kung ano bang nangyayari ngayon dito. Dahil nag-aalala siya sa kuya niya ngayon, ngunit iba ang nangyayari dito. Nagmamakaawa na din si Count Castro kay Loren na sana tanggapin niya na ang kanyang tawad. Dahil pinapangako niya na hindi na ito muling mangyayari pa. Wala nang nagawa si Count Castro kundi humingi na rin ng tawad sa kapatid ng ating bida, kaya pinatawad na ni Loren sila. Tinanong ng kapatid ng ating bida kung ano ang nangyayari dito. Sinabi ng ating bida sa kapatid niya na kailangan niyang makinig sa kanya ng mabuti. Ang nangyari ngayon ay hindi lang para sa kanya, dahil ginagawa niya lang ang nararapat bilang isang Dimitri. Para sa lahat ng kahihiyang ginawa nila sa kanila, naramdaman niya na kailangan niyang silang parusahan dahil sa ginawa nila. Sinabi niya sa kanya kung lagi siyang yuyuko at hahayaan silang hiyain ka, mamaliitin nila ang halaga ng pamilyang Dimitri. Humingi ng tawad si Loren sa kapatid niya sa mga nagawa niya, dahil doon nabastos ang kanilang pamilya. Sinabi ng ating bida na itaas niya ang kanyang ulo, dahil ang pangalan niya ay Loren Dimitri. Umaasa siya sa kanya na hindi na kailanman mararanasan ng kapatid niya ang nangyari ngayon. Kaya gusto niyang malaman kung ano ang nangyari ngayon, kung anong klaseng lakas ang taglay nila at kung ano ang kaya niyang gawin. Ngayon na alam na ni Castro kung ano ang kaya ng mga Dimitri, kaya hindi na sila maglalakas loob na gumawa ng anumang kapangahasan laban sa kanila. Napahanga naman siya sa mga binigay na salita ng kuya niya sa kanya. Sinabi ni Loren na tatandaan niya ang sinabi ng kuya niya sa kanya, dahil hindi niya nahahayaan ang iba na gawin ang gusto nila sa kanya mula ngayon. Pagkatapos marinig ng ating bida ang sinabi ng kapatid niya ay naging masaya siya, dahil ayaw niya na makipag-away sa mga kapatid niya. Biglang nagulat si Loren dahil nakausap niya ang kanilang tatay at humingi siya ng tulong sa kanya. Natarante siya at hindi niya alam kung ano gagawin niya, kaya sinabi niya sa kuya niya na kailangan niya kaagad makipag-ugnayan sa kanilang pamilya agad. Sa ganitong kalagayan, hindi nila alam kung ano ang maaaring gawin ng tatay nila. Naiinis si Count Castro sa kanyang walang kwentang anak niya at sinampal niya ito sa galit niya. Sinabi niya sa kanya na isipin niyang mabuti na mayroong siyang mga dugo sa katawan niya. Tinanong niya sa kanya kung alam niya ba kung anong pagkakamali ang ginawa niya ngayon. Dahil si Roman Dimitri ay isang umuusbong na bituin ng Cairo, na lahat ng kapangyarihan sa Cairo ay gustong makuha siya. Ngunit sinaktan niya ang kanyang kapatid. Ngayon na ang panganay na anak ng pamilyang Castro ay yumuko sa sahig. Dahil doon nalaglag sa lupa ang reputasyon ng kanilang pamilya. Ngayon ay sasabihin ng mga tao na ang kanilang pamilya ay mga mangmang na hindi alam kung saan patungo ang agos sa loob ng kanilang kaharian. Sumakit ang ulo ni Count Castro sa ginawa ng kanyang anak dahil binigyan niya siya ng kahihiyan. Iniisip niya kung paano niya haharapin si Marquis Benedict mula ngayon.
Biglang pumasok ang servant nila at sinabi na tumatawag ang pamilyang Dimitri gamit ang magical call. Nagtataka naman si Count Castro kung bakit tinatawagan sila ng pamilyang Dimitri ngayong oras na ito. Sinabi ni Baron Romero mula kay Count Castro alam niya na isa siya sa mga maharlika ng sentral na gobyerno. Tinanong niya sa kanya kung iniisip niya sa kanila na mahina ba sila, ngunit siya na nang ahas na makialam sa isa sa mga linya ng dugo ng pamilyang Dimitri, kaya hindi nila ito pwedeng hayaan. Si Count Castro ay labis siyang nag-aalala sa nangyari ngayon, kaya iniisip niya kung bakit pinili ni Baron Romero na makipag-away sa kanya. Sinabi ni Baron Romero sa kanya na pagbukas ng araw, maghahain sila ng kahilingan mula sa sentral na gobyerno para sa digmaan sa teritoryo. Kaya mula ngayon, ititigil ng mga negosyante ng Dimitri ang pagbibigay ng lahat ng supply sa pamilyang Castro at sisimulan din ang pagkuha ng lahat ng utang ng pamilyang Castro sa Gold Bank. Para sa mga taong pinaghahandaan nila ng digmaan, magdudulot ito ng malaking presyon sa kanilang pananalapi. Dahil hindi lang iyon, makikipag-ugnayan din sila sa mga grupong hostile sa pamilyang Castro upang suportahan sila ng pondo at trabaho. Para sa layuning pabagsakin ang pamilyang Castro, gagamitin nila ang lahat ng paraan na posibleng magawa nila. Kahit na ang pamilyang Dimitri ay kailangang magbayad ng malaki para sa kanilang ginagawa, balak niya sirain ang pamilyang Castro kahit ito ang huling bagay na gagawin niya. Hindi na makapag-isip ng mabuti si Count Castro dahil hindi niya maaaring hayaang mangyari ito sa pamilya niya. Alam niya na magiging ganito sila kawalang awa sa kanila. Tingin niya na talagang nagmana si Roman sa kanyang ama. Sinabi ni Baron Romero na bibigyan niya sila ng isang huling babala. Iniutos niya sa kanya na palayain niya ang anak niya na si Roman kaagad. Biglang naman nagtataka si Count Castro sa sinabi ni Baron Romero sa kanya dahil hindi niya dinukot ang kanyang anak. Sinabi niya sa kanya, sa palagay niya ay nagkamali siya ng pagkakaintindi ngayon. Dahil wala silang kinukulong na sinumang miyembro ng pamilyang Dimitri dito. Ikinuwento niya sa kanya ang problema kay Lauren ay nasolusyonan ng lumuhad ang anak niya na si William na humihingi ng tawad sa kanya. Kaya tinatanong niya sa kanya kung bakit niya pa rin isinasagawa ang digmaan sa teritoryo mula sa Castro. Mukhang nahihiya si Baron Romero sa mga sinabi ni Count Castro sa kanya, dahil hindi niya alam na huli na pala siya sa balita. Sinabi ni Count Castro na naayos na nila ang problemang iyon mula kay Roman. At gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matiyak na hindi na mangyayari ang ganitong bagay. Ang pagiging leader ay likas sa isang tao. Dahil mula sa mga executive hanggang sa mga artisan ng mga panday, at maging sa mga minero ng mga minahan ng bakal, nakuha ng anak niya na si Roman ang puso ng lahat sa teritoryo ng Dimitri. Kaya iniisip niya kung kailan siya lumaki ng ganito. Binalita ni Baron Romero sa mga tauhan niya na walang digmaan na magaganap. Kaya maghanda sila kaagad para sa isang kasiyahan. Dahil kakain sila at iinom ng alak hanggang magpakasawa sila na parang wala nang bukas. May mga tsismis na kumakalat sa labas dahil si Count Castro ay isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa kabisera, ngunit pinayuko niya ang kanyang panganay na anak at humingi ng tawad sa ikatlong anak ng pamilyang Dimitri. Sinabi niya na sigurado siya na mayroong pagbabago sa kapangyarihan sa loob ng Cairo, kahit na nangyari lamang ito ilang oras na ang nakalipas. Dahil ang mga negosyanteng nakikisalamuha sa negosyong Dimitri ay tumigil na sa lahat ng mga kasunduan na may kaugnayan sa pamilyang Castro. Tinanong niya sa kanya kung alam niya ba kung ano ang ibig sabihin nito. Nangangahulugan ito na ang pamilyang Dimitri ay magpapasimuno ng digmaan laban sa pamilyang Castro. Sinabi ng kausap niya na isang pamilya sa mga hangganan ang sinusubukang makipaglaban sa pamilyang Castro. Ngunit ikinwento niya ang mas nakakatakot pa ay pagkatapos ng insidenteng iyon, ang lahat ng malaking pera sa Cairo ay lumipat patungo sa pamilyang Dimitri. Sinabi ni Lucas na kahit na sa isang sitwasyon kung saan ang kapangyarihan ng kabisera ay nasa alitan sa isang pamilya sa hangganan, ipinapalagay na may mas mataas na tsansa ang pamilyang Dimitri na manalo. Sinabi niya sa insidenteng ito, ay ganap na nagbago ang katayuan ng pamilyang Dimitri. Samantala umiinom ng tiyaan ang ating bida habang iniisip niya ang pamilyang Dimitri ay palaging hindi nila gusto ang digmaan. Hindi niya maipaliwanag kung paano nila nagawa ang desisyon ito para sa kanya. Tingin niya ang desisyong ito ay hindi lamang ginawa ng kanyang ama na si Baron Romero. Nagawa ito dahil pumayag ang mga pangunahing tao sa pamilyang Dimitri sa digmaan. Ang pamilyang Dimitri, na kilala sa hangganan ay pumili na isakripisyo ang kanilang buhay upang magsimula ng digmaan para lang iligtas siya. Dahil sa buhay niya bilang Heavenly Demon, kung saan ang malalakas ang nang-aapi sa mga mahihina, walang bagay na hindi niya magagawa.
Habang pinapanood niya ang maraming pagkamatay, nagbago at naging ekstremista ang kanyang personalidad. Ngunit ang buhay niya ngayon ay naiiba sa nakaraan, dahil doon bahagya siyang umiti dahil sa bago niyang buhay. Samantala sa loob ng kaharian ng Hector na binabalutan na may itim na kalangitan. Tinatanong ni Jackson sa kanyang prinsipe kung gising na ba siya, sila Butler at Jackson ay sobrang nag-aalala sa kanilang prinsipe. Biglang nagising si Prince Edwin, tinanong niya sa kanila kung ilang araw na siyang walang malay. Ang pag-iral ni Roman Dimitri sa pagkatao niya ay lampas sa kalangitan. Tingin niya kung maibabalik niya ang panahon, kaya niya bang talunin ang ating bida sa isang laban. Pero sa tingin ni Prince Edwin ay hindi nila kayang matalo ang ating bida dahil sa kanyang kakayahan. Dahil siya ang dahilan kung bakit nagdulot ng pagkahulog ng kaharian ng Hector sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa habang pinapanood niya ang mga tauhan niya unting-unti namamatay. Nasa isip niya ngayon kung hindi niya sana ipinanalo ang digmaan, tingin niya na maaaring mas hamaba pa ang buhay ng kaharian ng Hector. Si Kellandin ay kinailangang masaksak para lang sa kanya, at namatay siya dahil protektahan niya siya. Dahil sa kanyang ginawa, ngayon ay nasa pinakamasamang kalagayan ang kaharian ng Hector. Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para magkaroon sila ng pag-asa ang kaharian ng Hector na mabuhay. Dahil maraming mga tao na umaasa sa kanya para humingi ng tulong dahil sa nararanasan nilang tagutom. Napag-isipan niya na hindi siya pwedeng basta na lang sumuko sa sitwasyon na ito na kailangan siya ng kanilang kaharian. Kinausap siya ni Jackson sa kanilang prinsipe kung gising na ba siya, sila ay sobrang nag-aalala ang dalawang tapat niyang sundalo. Tinanong ng prinsipe ng Hector sa kanila kung ilang oras na siyang walang malay, makikita si Prince Edwin ay nagkaroon din ng mga pinsala sa kanilang laban. Mga isang linggo habang ang mga sangkot sa digmaan ay hindi pa nagsasalita, ang balitang nagmula sa Cairo ay nagdulot ng pagkalugmok ng kaharian ng Hector sa kawalan ng pag-asa. Ang demonyo ng Cairo ay nag-iisang pinatay ang libu-libong sundalo ng Hector bago patumbahin ang kapitan nila na isang Knight Order ng Hector na si Butler. Sa simula pa lang, iyon ay isang laban na hindi nila kayang manalo. Sinabi ng isang lalaki na para lang sila mga palaka sa isang balon. Sa mundong ito, may mga halimaw na gumagala na hindi pa nila naririnig sa kaharian ng Cairo. Habang sa loob ng palasyo ng Hector, tinanong ng hari ng Hector sa kanyang anak kung kamusta na ang katawan niya. Sumagot naman ang anak niya na okay lang siya. Sinabi niya sa anak niya na isa siyang hangal. Dahil habang inilalagay niya ang mga pasanin ng maharlikang pamilya sa kanyang kakulangan bilang hari, hindi niya hiniling na lutasin ang problema sa kapahamakan ng buhay ng kanyang sariling anak. Malungkot na humingi ng pasensya ang prinsipe ng Hector dahil sobra niyang pinag-alala ang kanyang ama. Iniba ni Prince Edwin ang usapan nila, at tinanong niya sa kanyang ama kung narinig niya na ba ang ulat mula kay Jackson. Sumang-ayon ang hari na nakarating na iyon sa kanya. Sinabi niya na may isang masamang pangitain na nakita sa isa sa mga nayon ng kaharian ng Hector. Ang nayong nila kung saan nagsimula ang taggutom ay nagsimulang mag-itim at lahat ng anyo ng buhay ay namamatay doon habang nagsasalita sila. Tila ito ay isang kagagawa ng isang sumpa mula sa isang hindi kilalang necromancer. Kinagulat naman ito ng hari ng Hector tungkol sa sinabi ng kanyang anak sa kanya. Tingin niya baka sa lahat ng taggutom na tumama sa kaharian ng Hector sa buong panahong ito ay sinadya ng isang tao. Dahil pinag-uusapan nila ang isang bagay na kayang makaapekto sa buong kaharian ng Hector sa loob ng isang taon na gamit ang itim na mahika. Tinanong ng hari sa kanya kung na mayroong isang puwersa na nag-udyok sa kanila na salakayin ang kaharian ng Cairo. Sumang-ayon si Prince Edwin sa kanyang ama. Sinabi niya ang salarin na nagtatago sa kadiliman ay sadyang nagdulot ng digmaan sa pagitan ng dalawang kaharian upang makakuha sila ng malaking kita. Sinabi ng hari ng Hector na para sa isang sumpa na kayang kumalat, kakailanganin nila ng kahit isang tao sa antas ng isang archpriest upang ito'y maalis. Ngunit wala na silang kakayahan na umupa ng ganitong uri ng tao. Tinanong ng kanyang anak kung naaalala niya ba nung panahon na iyon. Dahil noong bata pa siya, sinabihan siya ng Tower Master ng Heavenly Palace na kung isusuko niya ang kanyang titulo bilang prinsipe ng Hector, at kung siya ay sasali sa Magic Tower. Sinabi niya na pinangakuhan siya na ibibigay niya sa kanya ang anumang naisin niya. Sinabi ng prinsipe kung ibebenta niya ang kanyang oras sa Magic Tower ng Heavenly Palace, ngunit ang kanyang ama ay tutol dito. Sinabi ng prinsipe na isang taon lang ang kailangan niya ay sapat na, dahil iyon lang ang tanging paraan nila upang lutisin ang kanilang problema. Samantala, naglalasing si McBurney sa isang bar.
Tingin niya kung mamamatay man siya, nais niyang mamatay sa isang labanan ng digmaan. Ngunit iniisip niya kung may lugar ba natatanggap sa isang taong nawalan ng braso. Tingin niya na malamang walang magbabalak dahil iyon ang realidad niya. Biglang may isang tao na kinamusta siya, dahil matagal na rin silang hindi nagkikita. Sinabi ng ating bida mula kay McBurney na didiretsuhin niya siya sa kanyang sasabihin kung bakit siya naparito. Tinanong niya sa kanya kung pwede ba siyang sumama sa kanya, at sumali sa pamilya ng Dimitri. Nagtataka naman si McBurney dahil hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng ating bida rito. Nagbigay naman siya ng respeto at nagpapasalamat siya sa ating bida sa maganda niyang alok. Ngunit tulad ng nakikita niya, nawalan siya ng braso. Ngunit sa loob ng puso niya ay gustong-gusto niyang sumali sa Dimitri, ngunit iniisip niya pa din na hindi siya karapat-dapat na maglingkod sa kanya. Tinanong niya sa ating bida kung ano ang magiging silbi ng isang katulad niya para sa kanya. Na isang tao na nawala ng halaga bilang isang mandirigma, nag-aalala siya na baka dahil lang sa kanya ay mahadlangan lang siya. Sinabi ng ating bida na hindi iyon isang tunog ng pagtanggi sa kanya, tinanong niya sa kanya kung mali ba siya. Tinanong niya kay McBurney kung narinig niya na ba ang kwento ng kaliweteng mandirigma, ngunit parang hindi pa naririnig ni McBurney. Kaya ikinwento niya ang kaliweteng mandirigma sa mundo ng Murim. Ang pangalan niya na si Songbek. Bagamat siya ay isang royal bodyguard para sa pamilya ng hari, ngunit nawala ang kanyang kanang braso sa isang digmaan ngunit buong pusong siya naglingkod sa bansa. Binigyan siya ng kayamanan at karangalan ng imperial na pamilya para sa kanyang mga pagsisikap, ngunit si Songbek ay namuhay ng karaniwang buhay. Nagpasya siya na kahit na isang walang kabuluhang kamatayan, gusto niyang mamatay bilang isang martial artist. Sinanay niya ang kanyang espada ng ilang taon upang masanay sa pagkakaroon lamang ng kaliwang braso sa pakikipaglaban. Nagsimula siyang maglakbay para makipagduelo gamit ang kaliweteng pamamaraan ng espada na kanyang nalikha. Ang slanted body orientation na akala ng iba ay isang kahinaan, ngunit ginamit niya sa mga pag-atake niya. Ang hindi regular na mga pattern ng pag-atake ni Songbek ay nagbigay daan sa kanya na talunin ang maraming martial artist sa Murim. At sa pagtatapos ng kanyang buhay, nakilala niya si Baek Jung-hyuk at natapos ang kanyang buhay sa kamay ng ating bida. Sinabi ng ating bida kay McBurney kung susunod siya sa kanya, tuturuan niya siya ng kaliwenteng kasanayan sa paggamit ng espada, at gagamitin niya siya ng mas mahusay kaysa kanino man. Nasa isip ni McBurney na para maging kapaki-pakinabang siya sa mundong ito. Tingin niya sa ating bida na siya talaga ang naging tagapagligtas sa kanyang buhay. Tingin niya kung mabubuhay siya bilang isang mandirigma sa pangangalaga ng ating bida, at hindi lamang magiging isang taong baldado na may isang braso. Gagawin niya ang lahat para makamit lang yun. Nanumpa siya sa ating bida, sinabi niya ay kontento siya na maging kapaki-pakinabang sa ating bida. Dahil inaalay niya ngayon ang kanyang buhay sa ating bida, bilang kanyang bagong tauhan. Sa araw na iyon, natagpuan ni McBurney ang bagong pag-asa na babago sa kanya. Dahil binabago ng digmaan ang buhay ng hindi mabilang na mga tao, na sina Edwin Hector ay handang isuko ang pagiging prinsipe para sumali sa Magic Tower para makatulong sa kaharian nila, at si McBurney ay nagkaroon ng oportunidad para mabago ang kanyang katayuan. At pati na ang walang silbi mula sa pamilyang Albert. Lahat sila ay nasipsip sa whirlpool ng pagkakataon na ito. Makikita si Taba na pauwi na sa kanilang pamilya. Nasa isip niya na si Roman ay masyadong dakila. Dahil sabay nilang pinagdaanan ang mga hirap na iyon ng magkasama, kaya medyo naiinggad siya sa kanya. Tingin niya kung hindi ba niya siya pwedeng isama sa kanilang tagumpay, dahil doon bumuntong hininga siya. Sa tingin niya ang pamumuhay kasama ng mga taong sipsip sa kanya ay para lang sa kanya. Sinabi niya na isang napakalaking tagumpay na di naging exempted siya sa pagtupad ng mga tungkulin sa mga hangganan ng Southern Frontline. Makikita sa itaas ng pamilyang Albert ang nakasulat na nakabandera ng pagbati sa bayani ng Cairo. Binati nila si Taba ng maligayang pagbabalik dahil sa pakikipagdigma sa puwersa ng Hector. May nakasulat pa sa itaas ang ipinagmamalaki ng anak ng pamilyang Albert, na si Henry Albert ay ligtas na nakabalik. Si Taba talaga ay walang ginawa sa loob ng digmaan laban sa puwersa ng Hector. Ngunit ang katotohanan na siya ay kasama ng ating bida sa lugar kung saan naganap ang digmaan, makikita sa itaas ng kastilyo na binabati siya ng mga tao sa pagbabalik ni Taba. Tingin nila na lubos nagbago si Taba sa kanyang katayuan. Hindi naman ito inaasahan ni Henry na sasalubungin siya ng mga tao sa kanyang pagbabalik. Tinawagan siya ng isang matanda at sinabi na ito ay mula sa Royal Academy ng Cairo. Nakiusap siya kay Henry kung maaari ba siyang magbigay ng isang lecture mula sa akademya tungkol sa nangyari sa Southern Frontline. Dahil doon naging masaya si Henry dahil nagkaroon siya ng oportunidad upang mapataas ang kanyang halaga.
Tingin niya na dapat niyang ipaalam sa mundo kung gaano kadakila si Roman Dmitry. Kinuha ni Henry Albert ang tungkuling ipakalat ang pangalan ng ating bida sa akademya habang ibinabahagi niya sa mundo ang mga dakilang bagay na kanyang nagawa. Iyon ang sandali na naharap niya ang isang turning point sa kanyang buhay bilang isang walang kwentang maharlika. Ilang araw ang lumipas. Makikita na sinalubong ang mga bida natin papunta sa maharlikang kabisera. Masaya ang mga tao dahil nakaligtas sila, at nakabalik ang ating bida sa kanilang bayan. Tingin ng ating bida pagbalik niya sa kabisera gagawin niya kaagad ang kanyang desisyon. Makikita na sinalubong siya ng hari ng Cairo. Ganun din, sinalubong din siya ng namumuno sa central government. Nasa isip ng ating bida na kailangan niyang ganap na sakupin ang hilagang silangang rehiyon upang magkaroon siya ng lakas na labanan ang central government kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Sa labas, makikita natin na nagmamarcha ang mga bida natin pabalik sa teritoryo ng Dmitry. Biglang may narinig ang isang tauhan ng ating bida sa paligid habang naglalakad sila. Naiinis sila dahil nasira ang lahat ng kanilang ani ngayong taon. Naasar ang isang lalaki dahil hindi nila alam kung paano sila mabubuhay sa ganitong kalagayan. Tinanong ng ating bida kay Chris kung sino ang mga magsasaka na nakikita niya. Sinabi ni Chris sa kanilang lord na marahil sila ang mga magsasaka mula sa teritoryo ng Dmitry. Tinanong ng ating bida kung ano ang ginagawa ng isang taga-Dmitry sa teritoryo ng pamilyang Conrad. Sumagot si Chris, dahil walang gaanong lupang maaaring tamnan sa loob ng teritoryo ng Dmitry, kaya't ang ilang mga magsasaka ng Dmitry ay nagrenta ng lupa sa teritoryo ng Conrad para magtanim. Iniutos ng ating bida sa kanyang tauhan na dalhin sa kanya ang mga magsasakang iyon, dahil gusto niyang marinig ang mga detalye ng nangyari sa kanila. Ikinwento ng magsasaka na nakipagkontrata sila sa pamilyang Conrad para rentahan ang lupa sa loob ng 10 taon. Sinabi niya na isang buwan na lang at panahon na sana para anihin ang kanilang pananim, ngunit ipinaalam sa kanila ng pamilyang Conrad na kailangan nilang lisanin ang lupa sa loob ng 1 linggo. Nang tumutol sila at sinabing hindi sila aalis, nagpadala ang pamilyang Conrad ng mga tao upang sirain ang kanilang mga pananim. Sinabi ng magsasaka sa kanilang young master, ito ay sobrang di makatarungan, kaya hindi nila alam kung paano sila mabubuhay kung hindi man lang sila pinapayagang anihin ang sarili nilang mga pananim. Sinabi ni Chris na bagaman nakakalungkot ang kalagayan ng mga magsasaka ng Dmitry, hindi ito isang problema na maaari nilang tulungan. Sa totoo lang, ang lupang kanilang nirentahan ay pagmamay-ari ng pamilyang Conrad. Kung magkakamali sila, maaaring lumala ito at maging problema sa pagitan ng dalawang pamilya. At ang pamilyang Conrad ay kasapi ng alyansa ng mga maharlika sa Hilagang Silangang Rehiyon. Ang alyansa ng Hilagang Silangan ay isang grupo ng ilang maliliit na pamilya na nagsama-sama upang magtulungan at protektahan ang isa't isa. Ang kanilang pag-iral ay parang isang paniki. Sumagot ang ating bida kay Chris, ang hindi paggawa ng anumang hakbang ay lalo lamang magpapalala sa kanilang problema. Nainis ang ating bida sa kanila dahil bago pa sila naging masyadong hambog na habang wala siya dito, kaya kailangan nilang paksain ang ugat ng problema. Tungkulin ng isang tauhan na sumunod kapag nagdesisyon na ang kanilang lord. Kaya wala nang pagpipilian si Chris kundi sumunod sa ating bida. Nakapasok na ang ating bida sa teritoryo ng Dmitry, at sinalubong sila ng mga tao bilang kanilang bayani ng Cairo. Sinabi nila na siya ang karangalan ng teritoryo ng Dmitry, at kinaweyan naman ito ng ating bida. At sinalubong siya ng masaya ng mga magulang ng ating bida sa pintuan dahil sa pagbabalik ng kanilang anak. Pinuri siya ng kanyang ama, na mahusay ang ginawa niya sa pagliligtas ng Cairo. Tinanong ng ating bida sa kanyang ama kung kumusta na siya dito sa Dmitry. Sinabi ni Baron Romero sa kanyang anak na okay lang siya. Tinanong niya sa kanya kung ano pa ba ang maaaring mangyari sa teritoryo ng Dmitry. Naghanda si Baron Romero ng isang engrandeng handaan para sa kanyang anak. Sinabi niya na mag-enjoy sila ng husto sa pagkain at inumin. Biglang pinutol ng ating bida ang maikling kasiyahan nilang mag-ama. Sinabi niya kung maaari niya ba siyang bigyan ng kaunting oras bago mangyari iyon. Mukhang alam na ng tatay niya ang mga nangyayari sa kanilang magsasaka sa pamilyang Conrad. Ngunit wala silang magagawa para pigilan ang pamilyang Conrad sa pagbawi ng kanilang sariling lupa. Sinabi niya kung sakaling magawa nilang pigilan sila sa pagkakataong ito, mahihirapan ang mga magsasaka sa teritoryo ng Dmitry na magsaka sa kanilang mga lupa pagkatapos iyon. Sinabi ng kanyang anak kung sa tingin niya ba mawawala ang mga lupa ng kanilang mga magsasaka ng ganun lang kung sakaling sila ay mula sa pamilyang Benedict. Nagulat naman si Baron Romero sa sinabi ng kanyang anak. Ikinwento niya sa kanya na si Marquis Benedict ay may malaking kapangyarihan sa Cairo, at walang sinumang maglalakas loob na galit din siya o ang kanyang mga
tauhan. Sinabi niya kung ganoon, sa Hilagang Silangan na rehiyon. Tinanong niya sa kanyang ama kung saan ba pumapangalawa ang pamilyang Dimitri. Ngayon na bumagsak na ang pamilyang Barco, wala nang mga grupo na mas malakas pa sa kanila sa rehiyong na ito. Sumang-ayon si Baron Romero sa anak niya na tama siya, ngunit walang dahilan upang lumikha sila ng mga hindi kinakailangang alitan sa mga kaalyadong nila sa puwersa sa paligid. Dahil sa pamamagitan ng pagpapalala ng isang problema na hindi naman nila kailangang makialam. Hindi sumang-ayon ang ating bida sa kanyang ama dahil kailangan nilang gawin ito upang masolusyonan ang kanilang problema. Dahil ang Dimitri ang tunay na may kapangyarihan sa Hilagang Silangang rehiyon. Ngunit ang pamilyang Conrad at iba pang mga maharlika ay nagiging kampante at nagiging mayabang. Tingin nila sa kanila ang Dimitri ay isang karaniwang pamilya lamang. Naiinis siya dahil minamaliit nila sila dahil hindi sila protektado ng isang malakas na puwersa tulad ng sentral na gobyerno na gaya ng pamilyang Barco. Kaya't ang pamilyang Conrad ay nagdesisyon na sirain ang kabuhayan ng mga magsasaka ng Dimitri. Tinanong ng ating bida sa kanyang ama kung ano ang ibig sabihin ng kanilang ginagawang aksyon. Sinasabi nilang ang Dimitri ang pinakamalakas sa Hilagang Silangang rehiyon, ngunit ang kanilang mga gawain ay nagpapakita ng kabaligtaran. Sinabi niya na panahon na upang itakda ang hierarkiya sa Hilagang Silangang rehiyon at tukuyin kung sino talaga ang makapangyarihan. Sinabi niya na kailangan nilang ipakita ng malinaw kung sino talaga ang nakatataas. Habang umiinom si Baron Romero, iniisip niya ang mga sinabi ng ating bida sa kanya kanina. Sinabi ng kanyang anak na may kapangyarihan sila, pati na rin ang katarungan upang tulungan ang kanilang mga nasasakupan. Kaya tinanong niya sa kanya kung bakit nila pinapayagan ang pamilyang Conrad na sirain ang kanilang mga tao. Nakiusap siya sa kanyang ama na hayaang hawakan niya ang kanyang espada. Basta't ibinigay niya sa kanya ang utos, siya na ang magdudumi ng kanyang mga kamay sa dugo upang masolusyonan ang kanilang problema. Hindi makapaniwala si Baron Romero dahil hindi niya napansin na lumaki na ng husto ang kanyang anak. Nung bata pa ang kanyang anak, sabay silang namuhay bilang mga magsasaka. Kaya't nagkaroon siya ng malambot na puso para sa kanyang anak. Marahil ang dahilan kung bakit siya ganito ngayon ay dahil tinatawag siyang isang hilaw na maharlika ng Cairo. Sumang-ayon siya na ang kailangan ng teritoryo ng Dimitri ngayon ay hindi kapangyarihan, kundi ang tamang desisyon bilang isang lord. Habang mag-isa siyang umiinom ng alak, napagtanto niyang tila may bagong daan na nagbukas para sa teritoryo ng Dimitri. Ilang araw ang lumipas, nagdaos ng handaan ang pamilyang Dimitri. Ito ay upang batiin ang ating bida sa kanyang pagbabalik. Lahat ng mga maharlika sa Hilagang Silangang rehiyon ay nagtipon sa teritoryo ng Dimitri. Nagpakilala ang mga dating nakausap ng ating bida noong handaan sa Barco. Binati siya ng mga maharlika mula sa Hilagang Silangang rehiyon. Bagaman hindi nila kinikilala ang Dimitri bilang pinuno, hindi ibig sabihin ito na hindi nila kinikilala ang Dimitri bilang isang makapangyarihang pamilya. Tinanong ng isang babae kung naaalala niya siya. Alam ng ating bida na siya ay si Binibining Sofia mula sa pamilya Grisel. Tinanong ng ating bida kay Sofia, hindi ba't nag-usap sila sa huling handaan? Masayang sumagot si Sofia na naaalala niya iyon. Napansin ni Sofia na ibang-iba na ang ating bida ngayon, hindi na siya ang dating Roman. Naisip niya na sana'y mapang-asawa niya ang ganitong klaseng lalaki. Nagpakilala ang isang lalaki bilang si Viscount Conrad. Sinabi niya na isang karangalan ang makaharap ang bayani ng Cairo na nagtaboy sa puwersa ng Hector. Nalaman ng ating bida kung ano ang itsura ni Viscount Conrad sa malapitan. Nagpakilala ang ating bida na may kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Narinig ni Conrad na natalo ng ating bida si Butler na isang 5-star aura swordsman sa digmaan. Siya ang namumuno ng pamilyang Conrad, siya si Viscount Conrad. Sinabi niya na mahirap paniwalaan na ang isang nasa mid-20s ay nagawa ang isang kahangahangang bagay. Sinabi ng ating bida sa kanya na masyado niya siyang pinupuri ng husto. Sinabi niya na ang Hilagang Silangang rehiyon ay hindi pa nagawang mag-produce ng isang mataas na ranker, ngunit sa tingin niya sa ating bida na kaya niyang abutin ang tuktok. Ngunit biglang pinutol ng ating bida ang kanilang usapan dahil may personal na tanong siya para sa kanya. Napahanga naman si Viscount Conrad dahil naging kontrolado na ng ating bida ang daloy ng kanilang usapan, sa tingin niya matalino siya para sa isang taong nagmula sa isang karaniwang pamilya. Sinabi niya sa ating bida na huwag siyang mag-atubiling sabihin ang nasa isip niya. Narinig ng ating bida na ipinaalam sa kanya na kinuha ni Viscount Conrad ang mga lupain ng mga magsasaka sa teritoryo ng Dimitri. Tinanong ng ating bida kung maaari ba niyang malaman ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon, na ikinagulat naman ito ng mga maharlika dahil binanggit ng ating bida ang sensitibong usapin sa lugar na ito.
Nagpaliwanag si Viscount Conrad na ginawa niya iyon dahil may isang negosyante na gustong magbayad ng mas malaki para magamit ang mga lupain na iyon. Pagkatapos ay sinabi niya na dapat na silang lumipat sa ibang usapan at huwag nang pag-usapan ang walang kabuluhang bagay na iyon. Ngunit hindi pumayag ang ating bida, dahil ginawa iyon ni Viscount Conrad para lamang sa ganoong mababaw na dahilan niya. Sinabi ng matanda na narito sila para batiin ang ating bida sa kanyang pagbabalik at upang mag-enjoy sa kasiyahan. Ngunit tinanong niya sa kanya kung bakit niya binabanggit ang isang sensitibong usapin sa ganitong okasyon. Sinabi niya na ang kasiyahan na ito ay para batiin ang kanyang pagbabalik, at hindi niya alam kung bakit pinili niyang ipahiya siya sa harap ng lahat ng tao rito. Kaya napagtanto ni Viscount Conrad na tinrato siya ng ating bida sa ganitong paraan, kaya't hindi na niya kayang ngumiti at magpatuloy sa kasiyahan. Bigla siyang umalis nang hindi nagpapaalam sa ating bida dahil sa kahihiyan niya. Bago man makaalis si Conrad, nakiusap ang ating bida sa matanda na huminto siya. Sinabi niya na kung pipiliin ni Conrad na tapusin ang kanilang usapan at umalis ngayon, ituturing niya ang aksyon na ito bilang isang akto ng pagkamapuot laban sa Dimitri. Nakiusap siya na bumalik si Conrad at tumayo ulit sa harap niya, dahil hindi pa sila tapos mag-usap.